So nga sa mga kachat, today is another day. So it's been a while, no? So ngayon lang ako nakapag-vlog at ilang linggo din na walang uploads, no? Dahil sa nitong mga nakarang araw, syempre Holy Week or mahal na araw, maraming kabisihan, maraming mga ginagawa, lalo nandito sa bahay. Again, nag-iisip pa talaga ako ng mai-content or mai-vlog ko dito sa YouTube channel ko. At talagang blanco na yung pag-iisip ko. Pero syempre ngayon, meron na at abangan na lang ninyo sa mga susunod kung ano man yung mga mai-vlog ko or mai-content ko dito sa aking YouTube channel. So dito sa video na ito ng mga katsa, ay ituturo ko ito para sa lahat ng mga gitarista, mapa-beginner or mid or pro musicians. Ito ay about sa paano ba gumamit ng mga effects sa lahat ng parts ng kanta. I-explain ko sa inyo, hope na maunawaan ninyo ng mga katsa. Then pagpasensya nyo na kung may mga maingay doon sa labas na may mga nagpatugtog, may nag-video, okay. So hindi man sa akin yun, sana hindi naman maka-copyright or kung ano-ano pa man. Basta ang tunog ko, which is yung sa gitara ko, yan. Huwag na natin patagalin pa, zoomin na natin itong gitara ko. Yung zoomin na natin dito, basta yun na yun. So yun mga katsa, nandito na tayo sa aking mga pedals. Then as you can see naman, na makita nyo na yung gitara ko, din yung half ng body ko hindi nakita dito sa may upper. I-share ko na sa inyo kung paano ba ako gumamit ng mga effects sa lahat ng mga parts of the song. So, lahat ng genre yan, mapa-alternative, pop, rock, mga reggae, kahit sa mga worship, pero accepted na yung sa metal or new metal, yung mga mabibigat na mga tugtugan, yung gano'n. Mga distortion lang kasi ginagamit ng mga katsa, kaya basta yung gano'n tugtugan. Yung mga tunugan more on distortion yun. So, unahin natin sa intro. So, sa intro, dalawa lang yung klase. Una, malumanay. Yung isa ay yung mabigat na yung intro. So, yung iba, hindi na nag-intro ko ba, diretso na sa verse ng kanta. So, anong ginagawa ko kapag sa mga malumanay na kanta? Ano yung mga ginagamit kong effects? Ginagamit ko na effects doon, more on, dito, compressor, clear boost. Minsan, nagagamit ako ng delay. Wala kasi akong reverb or mga modulations, chorus, bass or kung ano pa man kasi gusto ko yun at papakinggan ko yun sa mga sounds ko o yung mga pinapatugtog. Ginagawa ko kapag sa mga malumanay. Yan. More on sa plucking talaga ako, ina-plucking ko. Even na kapag may mag-piano, so yun, plucking lang, down strum. Pero pag wala nag-piano, ina-down ko sa pluck. Then gumagamit ako ng delay, para na may repeat yung tunog ko sa may gitara. Yan. So kumbaga pinapalawak ko, mas gusto ko pa talagang dagdagan ng shimmer na reverb para kahit paano gumanda yung tunog ko, Even na syempre sa worship team, ganun yung ginagawa ko sa mga solemn songs. Then kapag sa mga fast or mga mabibigat na tunog na mga kanta kapag intro, so ginagamit ko mostly distortion, clear boost, compressor. So, like example, kapag distortion, ganun yung ginagawa ko. Then ina-add ko yan ng compressor or boost, Then next naman, sa pagdating naman sa verse, more on sa aking palaking pa rin kapag sa mga slow na kanta, yung kagaya nun sa kaganina. Like example nung kay Jim Manuel nung sa December Avenue, gugustuhan ko kasi yun. Kasi ginagamit siya compressor, clear boost minsan, then delay, reverb. Yun. So gusto ko yun. Minsan yung may mga dotteds. May mga down strum lamang. Then kapag sa mga rock na mga verses, kasi may napapansin ako, kapag gumagamit ng distortion at verse yung ganito kasi yung ginagawa nila,
ginagawa ng iba na nakikita ko sa mga ibang gitarista na verses, tapos ganun yung tunog, no? Pero may mga ganun din na ganun tutugan yun sa mga mabigat. Pero ang mas magandang gawin, no, kapag verses, tapos distortion yung gagamitin mo, kailangan mo, open the distortion, no? Pagkatapos ng intro, no? So, ang gagawin lang ninyo, itong na ito, palm, no, ito dito sa palad ninyo, no, i-ano nyo dito sa malapit sa may pick up ng bridge, no, mute, palm mute. Yan, parang hindi nyo adin, konti lang, ganun lang yung gagawin ninyo. Then minsan, kapag sa mga rock level, parang downstroke. Minsan kapag gusto niyo na mag-rockin, so pwede niyo naman gawin yun. Next naman, kapag sa mga pre-chorus, mga slow na kanta, minsan gumagamit na rin ako ng distortion para pabigat na yung kanta, no, sa mga slow na kanta. Yeah. Distortion nun, papunta sa chorus, no. Then, sa mga rock naman, yung sa mga mabigat, no, ganun din, same din. May mga mabagal. Yung ginagamit ko doon, compressor, boost, and distortion. Then, next naman, kapag dating na sa chorus, no, di ba, last part ng nung sa pre-chorus na, yan. Then, hataw na ninyo. So, ginagamit ko na effects kapag sa chorus, no? Distortion, clear boost, or compressor. Then, kapag sa mga slow na kanta, depende, ito parang ginagamit ko. Then, delay, no? Kapag malumanay pa yung kanta. Kumbaga, kapag nagsinyas yung vocalist niyo na bigatan niyo, so doon ka pwede mag-open ng distortion. Depends naman yun sa kanta. Kontrolado ko yung tunog ko sa distortion, no? O sa mga effects na ginagamit ko. Then, kapag pabigat na sa second pre-chorus to chorus at kailangan nyo na mag-distortion, slow na or mga malumanay na kanta or mabibigat na yung tunog. Pagdating naman sa instrumental mga katyan, dapat mas angat yung tunog ng lead guitarist kapag siya'y mag-solo. Pero, minsan, pantay dapat yung tunog, no? Kapag rhythm ka, pwede kang gumamit ng distortion. Pero mas kailangan overdrive para mas maganda. Then kapag lead guitarist ka, gamit ka ng distortion, syempre. Para kung gusto mong dagdagan ng mga delay, no? Yan pwede na. Sa mga slower na mga kanta, pwede kayong. Then, after ng instrumental, kapag sa rock, yan. Pwede naman yung naka-open yung. Kapag pabigat. Yan. So, pwede nyo nang gawin nyo na mga katya. Then, kapag sa mga malumanay na kanta, after ng solo. Tapos, yan. Kapag gusto nang bumigat, yun. Start ang gagawin naman ninyo ng mga katya, sa mga beginners or mga pro musicians, no? Pakinggan nyo muna yung kanta. Kung may distortion doon sa part na yun, so mag-distortion ka. Kung hindi, gamit ka ng mga drive na mga low-end, yung mga compressor, clear boost. Then, kapag gusto mo dumagdag ng mga modulations, it's up to you. Wala naman talaga yung may i-advise ko sa inyo, no, mga katyano.
So yun lang no mga kachay yung share ko about dun sa mga paggamit ng effects sa bawat part ng kanta. Hope na may natutunan kayo. So kung may mga karagdagan or may mga clarifications kayo about sa mga sinabi ko dito, comment lang kayo dito sa video nito. At maunawaan ko rin naman yan. Ito ko natapusin itong vlog ko nito. Kung nagustuhan nyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel, Kincha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko ng mga kachay. Ciao, ciao. Peace, ingat palagi, keep safe, and God bless sa ating lahat. Ingat palagi.